Tol, nandito na naman tayo. So may gagawin tayo ngayong Aerox. Sa problema nito, ayaw mag-crank. Ayun, what's up mga tol, nandito na naman tayo. So ang gagawin natin ngayon, or ang ibabahagi ko sa inyo, itong Aerox na ayaw mag-start. Kasi sabi niya, okay naman yung battery niya, goods naman. Pero ayaw mag-start tong Aerox na gagawin natin. So tara, samahan niyo ko kung ano yung problema nito para malaman niyo kung anong nasira. O tara, samahan niyo. So ayaw mag-crank, pero bago na yung connector. So kagagawa lang daw nito isang linggo, yun, nawala, pinalitan ng connector kasi ayaw din mag-post start. So ngayon, chinik ko, okay naman yung connector. Ang problema, inikot ko yung pulley, so matigas ikutin. Yung nangyari, chinik ko yung langis, so nabusan ng langis, kaya ibababa natin tong Aerox. Kasi papakita ko sa inyo yung connector na bago. So ito yung connector na bago. Ayaw pa rin niya mag-post start. So chinek ko yung langis nito, walang laman. So natuyuan, kaya ibaba natin to. Tara, plus na natin yung Aerox. Yun, so ito na yung makina. So kaya ayaw mag-crank to kasi nga ayaw siyang mag-crank dahil hindi na maikot tong piston. Hindi na gumagalaw. Stuck up na. So naubusan siya ng langis. At pati yung rod, mapapansin nyo, sobrang laki na ng uga. So ito yung problema ng Aerox na ayaw mag-start. So nagpalit ng connector kasi nga, ayan kung mapapansin nyo, bago yung connector. Kasi nga akala yung connector, kasi may sunog daw na konti. So nung pinalitan, ganun pa rin. So ito na yung nangyari. Kaya hindi umiikot yung starter kasi stuck up yung piston. Yan. Ito yung block ko. Kita nyo kayo. So ang gagawin natin dito ngayon, magpapalit tayo ng connecting rod, piston, block, valve seal. So yung okay pa naman yung ito naman. So wala namang tama yung natin, yung rocker arm. So papalitan lang natin dito ay valve seal. So yun, kakalasin na muna natin to. Kita nyo, hindi na magalaw ang piston. So palitan natin yan. So kalasin na muna natin to. Baklas na natin. Yan. Lilinisin lang natin. Ito yung gagamitin natin panglinis dito sa Yan. So ito na yung rod. Assembly na natin papalitan to. So maglilinisan muna tayo. Update ako mamaya pag nalinis ko na. Mga tol, naugasan na natin. So nalinis na natin. Yan. So salpak na natin yung traction. Ito na nga mga tol, gagawin natin. So na-timing na natin. So kaya lang, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-timing. So ganito lang yan. So kung walang magneto, ang kunya ay nakaharap sa yan. So para masiguro nyo na kuha kayo ng sundot. Kung nakataas yung piston. So pag nakataas yung piston, ikot-ikotin nyo to, ikot-ikotin nyo. Makakita yung pinaka-top dead center nya. Yan. Yan yung pag nakuha nyo na yung top dead center ng piston. So kailangan ikot-ikotin nyo to. Lalagyan nyo ng screw. Tulad nito. Yan. Ito naka-top dead niya. Tapos siyempre yan. Nakita nyo may guhit yun dyan. So magkatapat sila. Wala kasi. Pag nilagay naman natin yung magneto. Yan. So mayroon niyang mapapansin nyo yan. May
Yan yung tamang pag-timing nitong ano. So, pwede kayo mag-timing pag walang magneto, pwede. Dito sa crankshaft, tapos screw. Pain nyo na lang yung pinakamataas. Kasi ito, nakasit yan, putakin yan. Mapapansin nyo. Itong crankshaft, mapapansin nyo, ayan o. Kunya. So, naka-inline yan sa ano, top dead. Yan. Kita nyo, naka-top dead center yan. So, ganun lang kasimple. So, yan na nga, malapit na natin mabutong Aerox. So, standby muna kayo dyan at nalagyan na natin ng mga ano, cover.